Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal na mga kaibigan. Ipahintulot ninyo na aking hihiramin sandali ang inyong mga atensyon ngayong oras na ito at ating pag-uusapan ang mga salita ng Panginoon sa ilang mga minuto. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga minamahal ay may pamagat na ang focus ng misyong ito ay ang paggawa ng mga alagad. Yan po yung ating pong pamagat. Focus ng misyon ay ang paggawa ng mga alagad. Alam ninyo mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ng Biblia ay isang misyonerong Diyos. Ang relasyon ng Diyos kina Adan at Eva bago ang pagkakasala ay nakikilala sa pamamagitan ng araw-araw ng ugnayan doon sa Garden of Eden. Pagkatapos mga minamahal, nahulog sila sa pagkakasala, tinanong sila ng Diyos, saan ka naroon? Ikaw kaibigan, saan ka naroon ngayon? Nang ibig sabihin sa katanungang iyan ng Diyos mga minamahal ay nasaan ka sa ating ugnayan? Nasaan kaya tayo ngayon mga minamahal kong kaibigan sa ugnayan natin sa Panginoon? At ang tanong na yan ay tungkol sa relasyon ni Adan at ni Eva sa Panginoon. Relasyon mo sa Panginoon at relasyon ko sa Panginoon. Nagmimisyon ang Diyos mga minamahal sa lahat ng sangkatauhang nahulog sa pagkakasala. Pakibuksan po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. At alam ko na kayo din po ay palagi niyo po itong nababasa ang talatang ito. Mga Kapitulo 28 ng Aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 20, mga minamahal. Dahil ang talatang ito ay ang sentro ng ating pagbabahagian ngayong oras na ito. At kung nabasa mo na ito mga minamahal kong kaibigan ngayon dyan sa iyong kung saan ka ngayon, ito pong aking tanong sa iyo. Kung anong mga katangian ng pagiging alagad ang makikita mo dito sa talatang ito mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Now, sinasabi na sa Mateo Kapitulo 28, 16 hanggang 20, na ito ay biblical na utos. Bakit biblical na utos? Maraming mga Bible scholar na ito daw, sinasabi nila na ito ay biblical na utos. Kilala bilang dakilang komisyon. Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. At marami din ang nanghahawak sa talatang ito, mga minamahal kong mga kapatid, na kung saan inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kumilos. Kumilos saan? Kumilos palabas at gumawa ng mga alagad. Na upang turuan sila ayon pa sa gawa. Kung basahin po natin yung mga gawa 1, versikulo 8, gawa 20, versikulo 21 hanggang 23 sa aklat ng Lucas at sa Marcos 16, 15-16, sila po ay tinuturuan sa pananampalataya at sila po ay inaakay sa pagsasama-sama, yung mga alagad ng ating Panginoon. Now, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20, meron po diyang mga 4 na pangunahing elemento, na makikita natin dyan na aspekto mga kapatid sa talatang yan. Una,
Bantayan, pansinin po ninyo, mga minamahal, yung apat na aspekto dyan ng mga elemento sa talatang Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Una, akin pong babanggitin po sa inyo, ating pagbabahagian. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad, na tumungo sa Galilea upang, makasama siya. Ang isa palang alagad katulad ng dati o utusan ng Panginoon upang makasama siya. Ikaw po ba, mga kapatid, sa araw-araw nating paghahanap buhay, sa ating buhay, ilang bisis kaya natin na gustuhin nating makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo? No? Pangalawang elemento. Nilapitan sila ni Jesus na sinasabi ang patungkol sa kanyang otoridad at pamamahala. Si Kristo ay mayroong otoridad at pamamahala at makikita po natin yan sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18. Pangatlong elemento. Inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang tinatawag na espesipikong gawain. Bilang alagad ni Kristo, mga minamahal kong kapatid, katulad nung una niyang mga alagad, si Kristo po ay nag-utos sa kanila ng isang specific na gawain. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-claim din ngayon na isang tagasunod ni Kristo, isang alagad ng ating Panginoon si Kristo, ikaw rin ay merong espesipikong gawain, mga minamahal, na inutos sa iyo ng Panginoon. Pang-apat, nangako si Jesus na siya ay isa sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Napakaganda, mga minamahal. Kapag ikaw ay gumawa sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay sasamahan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Now, ang paggawa ng mga alagad, kaibigan, ito ay ang pangunahing tuon ng dakilang komisyon na binabanggit sa Biblia. At ang pangunahing gawain ng misyon ay ang pagmimisyon. Pagmimisyon sa iba, mga minamahal. At sa simula ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, ang talata po ay nagsasabing sa katagang kayat sa paghayo ninyo. Napansin nyo po, mga minamahal, no? Sa Mateo 28, versikulo 19, meron diyang kataga na nagsasabing, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad, mga minamahal. Ito'y utos. Kaya ito ay tinatawag sa mga biblical scholar na biblical na utos, mga minamahal. Anong utos, mga minamahal? No? Ang utos ay Ang word na kayat, kayat. Yan pong salitang yan ay nagbibigay, mga kapatid, ng utos, ng pundasyon nito sa kung ano ang naihayag. Ano ang naihayag? Diyan po, mga kapatid. Ang naihayag dyan ay ang kapangyarihan niya, ang otoridad niya, ang pamamahala niya. Sinong niya? Walang iba kundi si Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Ang naihayag ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo, ang pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat ito ay nanggagaling mula sa tagumpay na tinamo niya sa kanyang muling pagkabuhay, mga minamahal ko, mga kapatid. Mayroong kataga dyan na gumawa ng mga alagad o gumawa ng alagad. Ang turuan upang, turuan ang bawat isa, tapos bautismuhan sila, at ang ibahagi
ang mga turo ni Jesus sa buong sanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid. Ito ay mga katangian ng proseso sa paggawa ng alagad. Ngayon mga kapatid, malinaw dito na itinuturo ni Jesus ang kanyang mga alagad tungo sa isang layunin, tungo sa isang adhikain. Anong layunin? Anong adhikain? Minahal kong kaibigan, ang adhikain at ang layunin ay ang paggawa ng alagad, no? Paggawa ng alagad, at tunay na ito ay isang pinakamagandang talata patungkol sa misyon sa buong kasulatan, mga minamahal. At nagtapos ito sa pangako ni Jesus ng nagpapatuloy na presensya niya sa kanyang mga alagad. Ngayon, maliwanag mga kaibigan dito na ang dakilang komisyon ay nilayon hindi lamang para sa unang mga alagad na nagtipon partikular sa pangyayaring iyon, mga minamahal. Hindi sila makakapunta sa lahat ng mga bansa, yung kanyang mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, yung 12 disciples ba? Hindi sila makapunta sa lahat ng lugar, lahat ng bansa, nang sila lamang para sa gawain na kaya bibigay pa lamang na misyon sa paggawa ng mga alagad, mga minamahal. Kaya, ibig sabihin pala, ito'y pankalahatan ang saklaw sa komisyon. Apil ka, tayong lahat nga mga alagad ng ating Panginoon Kristo. No? Maliwanag, mga minamahal, no, na ang misyon na ito ay panlahatan ang saklaw, mga minamahal. Na ibig sabihin, bawat tunay na tagasunod ni Kristo ay dapat makibahagi sa paggawa ng pagiging alagad. At bukod dyan, mga minamahal kong mga kapatid, ang mensaheng dapat maipaalam sa lahat ng bansa, no? Ang walang hanggang ibanghilyo ng ating Panginoong Kristo. Yun ang pinakamahalaga. Ibahagi natin ang walang hanggang ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling heograpiya, yung tinatawag na heograpiya, panlipunan o etnikong limitasyon, wala, mga minahal. Kundi lahat po ay kailangang mapaabutan na Ebanghelyo, ang kaligtasan ng ating Panginoon Kristo. Ang misyon ay ang paggawa ng mga alagad. Now, ang katanungan ngayon, paano nakakaapekto ang utos ng Panginoon sa kung papaano tayo mamuhay at magministeryo sa iba? Kumusta, mga minamahal, ang ating buhay ngayon? Ang ating pagministeryo sa iba? Nakita kaya si Kristo sa ating buhay? Anong maaari natin gawin upang mas lalong maging kasangkot sa kung anong gawain ang tinawagan tayo para gawin natin, kaibigan? Sa atin bang pang-araw-araw na buhay ay nakasintro ba ito sa ating Panginoong si Kristo, na kung sino mang tao, kaibigan, kamag-anak o kasambahay natin, makita nila si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, at sila ay lalapit sa ating Panginoon si Kristo. Marami pong salamat sa oras na ito, sa inyo pong pakikisama sa akin sa maiksi na mga minuto ng ating pong pagbulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Naway ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa ating lahat ngayong oras na ito, mga minamahal.